ating teksto sa umagang ito ay sa Lucas chapter 11, verses 27 to 36. Luke 11, verses 27 to 36. Church, hear the word of God. And as he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it." When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so will the Son of Man be to this generation. The queen of the south will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. No one, after lighting a lamp, puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light. Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. Therefore, be careful lest the light in you be darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light." Church, this is the word of the Lord. Amen. Salamat po. Tayo po makakaupo na. Excuse me. Ayon po sa iba, para daw po sila maniwala, ang kanilang filosofiya, kumbaga, ay to see is to believe. Tama po ba? To see is to believe. Ang ganito pong pag-iisip ay nangangahulugang sila po ay hindi maniniwala kung walang sapat na ebidensya na maipapakita sa kanila. So these people are preferring evidences for them to believe. Kaya po sinasabi ng mga atheist, yung mga hindi naniniwalang may Diyos, na sila ay hindi naniniwalang may Diyos dahil sa kawalan ng mga ebidensya. So, may Diyos ba? Give me evidence, then I will believe. Pero, naniniwala po sila na ang tao ay nanggaling sa unggoy. At sasabihin, anong ebidensya? Millions and millions of years ang nakalipas at yun ang ebidensya. Paano mo ay maipapakita sa akin yung milyon-milyon na taon ngayon bilang pruweba? Kailangan na nating mag-intay ng milyong-milyong taon para matest natin kung nag-evolve ba talaga yung tao. Paano mo ko dadalhin doon? Kaya kung yung argument na yon ay hindi totoo dahil sinasabi, yung religion, faith-based yan eh. Kaya ka lang, hindi mo naman talaga alam kung tama, pero it's based in faith. Naniniwala ka lang. Paano mo naman nasabi na ang unggoy ay ang tao ay nanggaling sa tao? Hindi ba it takes faith also to believe? Hindi mo naman talaga na-prove yun, pero naniniwala ka lang sa sinasabi ng ibang tao din. Therefore, we are in the common ground. Gaano rin nga ba mapapatotoo ito, yun nga po, kung milyong-milyong taon ang kailangan? Bagamat may sapat na ebidensyang nagpapatunay na mayroong Diyos, sabi po ng Biblia, God has revealed to all men everything that they should know about God through the created things. Kaya nga daw po, kung titingnan natin yung mundong ito,
Halimbawa, for example, kilala niyo po yung artist na si Michelangelo or si Leonardo da Vinci. Si Michelangelo, ang galing po niyang sculptor, in detail. While we can appreciate yung masterpiece ng mga great artists na to, it reflects kung gaano kaganda yung artist. Kung gaano kaganda or talented and gifted yung gumawa ng sculpture. It also tells us that when you look in the created things, it reflects the beauty of the one who created it. So, there are evidences. Kaya nga po, wala daw pong makakapagsabi na walang Diyos. Walang tao sa mundo na walang makakapagsabi na walang Diyos dahil it is so clear in the created world. Ayan po. Sa kanila po, bagamat may sa atin, bagamat may sapat na ebidensyang nagpapatunay na mayroong Diyos, hindi pa rin magiging katanggap-tanggap sa kanila ang mga ito dahil sa pagtanggi nila sa kasapatan ng higit na katibayan, lalong-lalo na si Jesucristo. Ibig pong sabihin, si Jesus, yun na yung magre-represent patungkol sa katotohanan ng Diyos na namatay sa krus. We don't need that kind of revelation. We do not want that kind of revelation or Savior. We want a great Savior other than the one who died on the cross. The issue here, probably makikita po natin, nire-reject po nila si Jesus na kung saan siya na po talaga yung pinaka-revelation na kailangan na ipinadala ng Diyos. The issue here is not the evidence, the issue here is the hearts of men. That's what we can see here. Para sa Diyos, ang kaparaanan ay believe that you may see. So kung sa mundo, to see is to believe that you may see. Gaya nga ito, I'm just playing around kasi ang ganda ng line ng kantang A Million Dreams ng Greatest Showman. Sabi doon, I close my eyes to see. Makakakita ba kayo pag nakasara yung mata nyo? Pero ang ganda na nung portion na yun kasi they are like kids. Kalimutan ko yung pangalan ni Hugh Jackman doon. Yung totoong si Barton something. Mahirap, pero they are dreaming of something. Bawat gabi, they want to have a moment of dreaming about the life that they want to have. So they are like just simply enjoying it by closing their eyes and they're seeing everything. It's not about the song, pero yung contrast po nun ay, it's not about simply seeing things literally. It's all about believing that you may see. Okay, too much of it. Ang sermong ito ay pinamagatang the greater sign we must see. The greater sign we must see. That encapsulates everything because pinakita yung greater sign more than the great prophet Jonah and more than the great wisdom of Solomon. Something greater than Solomon and the prophet Jonah is here, yet you are not seeing it because you're hiding the light or hindi nyo ginagamit yung ilaw na yun. That's why even your eyes were blinded. That's why the greater sign that we must see. We should actually, and kailangang makita natin. Ang sentral na mensahe ng ating sermon ay, no amount of evidence can truly please men about the truth of God other than the sufficient revelation of God in Jesus, the Messiah. No amount of evidence can truly please men about the truth of God other than the sufficient revelation of God in Jesus, the Messiah. Sa Tagalog po, walang anumang katibayan ang tunay na makalulugod sa mga tao tungkol sa katotohanan ng Diyos, maliban sa sapat na kapahayagan ng Diyos kay Jesus na Mesiyas. Excuse me. Ayan po.
So tatlong bagay sa teksto ang ipinahayag patungkol dito. These are not three things which are the revelation of God to Jesus or about Jesus. But these are three things na makikita natin na tumutungo doon sa greater sign na iyon. Ayan po. So una, in verses 27 to 28, it's about the sayings of Jesus. The sayings of Jesus. Pangalawa, in verses 29 to 32, the preaching of Jesus. These are like same things. Okay, nothing in particular. Probably, if I may say, sayings and preaching of Jesus are like the same. But it is like, in the story, pinupunto po itong mga ito. Or the greater sign is Jesus himself. This is more particular. In verses 33 to 36, third, the light of Jesus. The light of Jesus. Simulan po natin sa una, the sayings of Jesus, verses 27 to 28. Dito po muli sa atin pong teksto, or in the narrative sa salaysay ni Lucas, masasabi po nating binibigyang pansin niya patuloy ang katotohanan patungkol kay Jesus. Kasi po, nakaraan nating pag-aaral, kini-question po si Jesus kung ano pong, na yung, hindi lang kini-question, binibigyang paratang na yung pagka-cast out ni Jesus ng demonyo ay nanggaling daw po sa kapangyarihan ng demonyo. And then Jesus began to discuss kung tama ba yung argumentong yun at ipinahayag niya na ang kapangyarihang ito ay galing mismo sa daliri lamang ng Diyos. Okay? So, mapapansin po natin dito, nagpapatuloy po yung argumento patungkol sa Kanya. He wants to reveal to these people who He really is. Okay, of course, being a Messiah, sa verse 15, kung babalikan lang po natin yung nakaraan, sinisira po si Jesus sa kapangyarihan niyang taglay. Pagdating po sa verse 16, sabi po doon, while others are like seeking a sign from heaven. Okay, patunayan, yung kapangyarihang yan, hindi yan galing sa Diyos. At kung ikaw ay tunay na sugo ng Diyos, magpakita ka ng himala. Parang ganyan po. O magpakita ka ng palatandaan or sign. Yun po yung sa verse 16. Para maging mapatunayang lehitimo ang iyong ginagawa. Nagpapatuloy ang naging argumento ni Jesus patungkol naman sa kahilingan ng himala. So, ang napapansin ko po dito, binigyang diin o kaya'y pinalawak ni Lucas yung salaysay patungkol dun sa himala. And then, this is where we can see na ina-address po yung issue ng paghingi ng himala. So, tignan po natin. So, verses 27 to 28, sabi po sa mga sumunod na salaysay, as he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, blessed is the womb that you bore and the breast at which you nursed. But he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Ito pong pananalitang ito ni Jesus, parang masasabi po natin na tila KJ siya o kaya'y tawag sa ganyan. Kumbaga binabara niya lagi yung sarcastic. Ayan, yung nanay niya po, lumalabas po si Mary po ito. Na sa unang pagkakataon, I think in chapter 8, 19 to 21, dumating din po si Mary and with his brothers. Oh, your mother and brothers are looking for you. Ano pong sagot ni Jesus? My mother or my family is the one, sabi doon,
are those who hear the word of God and do it. So parang, okay, sinabi lang naman namin andun yung ano mo eh. Sa pagkakataong ito, nag-express lang po dito si Mary lumalabas ng kanya pong pagka, kanyang kasiyahan. Ang implikasyon daw po nun ay kung sino man ang kung meron mang anak na nanaisin ang mga magulang, ikaw yun. Yun yung sinasabi po dito. Natuwa siya masyado sa pagpapala na siya yung naging ina ni Jesus. By the way, ginagawa nga pong doktrina ito ng ibang Kristiyano na si Mary ay pinagpaging banal. A blessed mother. At siya po ay may some kind of rank pagdating sa deity. Ano po, no? Hindi po yun yung, hindi po natin pwedeng gawing itong ganun. Ang punto po dito, muli, sabi, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Now, bakit po yun yung naging pananalita ni Jesus? Sinasabing ang pananalitang ito ni Jesus ay patungkol sa mga taong nagdududa sa Kanya, partikular sa Kanyang mga salita. So, these people, again, stick to the story, they are rejecting Jesus and even His authority to do those things, and even po yung Kanyang mga sinasabi, o kaya mga ginagawa, they are rejecting it. And then sinabi ni Jesus dito na mas pinagpala ang mga tao na kung saan naririnig ang salita ng Diyos at ginagawa iyon. O kaya sinusunod iyon at pinaniniwalaan iyon. Patungkol po ito sa mga taong nagdududa. Sabi po ng scholar na si Howard Marshall, for Luke, the Word of God is the teaching of Jesus. We're talking about here, like the Jews, they are recognizing the inspiration of the Old Testament as the very Word of God. Sinasabi po dito ni Howard Marshall, para daw po kay Lucas, yung katuruan ni Jesus ay yung mismong salita ng Diyos. Okay? Pag sinasabi po nating ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi ko po salita ito. Tama po ba? Hindi po salita ni Lucas. Yung karunungan at lahat ng mga detalye dito ay inspired by God. At tila, siya lang po ay tagasulat lamang. Yung sinasabi po ni Jesus ay mismong salita ng Diyos. So that the saying forms a suitable conclusion to the preaching discourse. Ito po, no? Jesus' critics should receive and obey His sayings instead of attacking His mighty words. Given na ang kanyang katuruan ay mismong salita ng Diyos, instead of attacking His mighty works, they should, after all, tanggapin iyon at sundin yung kanyang sinasabi. Ayan po. So, what we need to see here is yung emphasis na you do not need anything for you to at least masatisfy kayo para kayo ay sumunod. The very words that I'm saying is the very word of God. What you need to do is to simply accept it and believe in it. Those are the true people that are blessed. Those are the people that are truly blessed. Sa madaling salita, ang pagtanggap sa kasabihan ni Jesus, okay, ay pagtanggap sa salita ng Diyos. Okay? At ang pagtanggi sa mga kasabihan ni Jesus ay pagtanggi sa salita ng Diyos. Okay? We're not talking about here a command from a parent na, sinabi ni Papa, gawin mo to eh. Sige, gagawin ko na ito. Sinabi ito ni teacher. Sinabi ito ni boss. Gagawin ko ito. We're talking about here the authority of all authorities. The God who created all things and who even created things by His word.
And that word is not something that we should disobey. Kaya po, yung mismong salita din ni Jesus ay authoritative, that we are ought to believe, accept, and obey. Kaya po, masasabi po natin, higit sa mga himala ay ang kasapatan ng mismong salita ng Diyos. Kung ang mga tao ay naghahanap pa ng ebidensya o kaya ay himala, mas higit po at sapat na ang salita mismo ni Jesus. Salita ng Diyos na ipinahayag ni Jesus. And think about this. In John chapter 1:14, pinresenta po ni Juan si Jesus bilang logos o kaya'y word or the very knowledge of God, let's say. Excuse me. Sabi po sa verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." He is not only delivering the Word of God, He is the very Word. He is the very Word, the embodied Word here on earth. And He is not just like saying things as if He is simply a prophet. He is the very Word Himself. What sign do you need? Do you need more? Ano pang mensahe din ang kakailanganin nyo na ako na mismo yung mensahe ng Diyos? Yun po yung maiisip natin dito. Kaya gaya dito sa teksto, ang katanungan po natin, mas ginugusto mo bang dumipende patuloy sa sarili mong pamantayan, standard, pamantayan sa buhay, o paniwalaan at sundin ang salita ng Diyos kay Jesus? Sa iba rin pong pagkaunawa, mas gusto mo ba na parang mag-stick pa rin sa way of understanding na gusto mo, o isuko mo yon at mismong tanggapin mo lang yung kapahayagan ng salita ng Diyos kay Jesus? Sabi nga pa ng Romans 12, verse 12, "Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Yung renewing po ng mind na yon ay parang metanoia. Hindi lang po yun pagbabago ng kaisipan. Yun po ay pagsuko ng kaisipan. It's like a form of repentance. Na isinusuko mo yung lahat ng filosofiya na pinaninindigan mo, tanggalin mo yon at ito ang iyong paniwalaan. Sabi, so that by testing, you will know what is the will of God. Therefore, the truth about Jesus and the truth that He is proclaiming is very important that we may indeed have life. Ito ang masasabing isang pruweba kung ikaw nga ba ay tunay na mananampalataya. If you are accepting the truth revealed by Christ. So pangalawa, again, una, the sayings of Jesus. Pangalawa po, yung sayings is para makasabihan po, Now, we're talking about next is the preaching of Jesus. Mismong katuruan, mensahe din po na masasabi natin. Right, so sabi po, sa verses 28 to 32, matapos po yung pagsasalita nung ina ni Jesus, ito po ang nangyari. When the crowds were increasing, imagine marami pong mga dumating na crowds, He began to say, gusto niya pong sabihin ito sa lahat, "This generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so will the Son of Man be to this generation. The queen of the south will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them.
For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Ganda po ng mga genius ng pagsasalita ni Jesus dito. Kaugnay ng naging pahayag ni Jesus sa kanyang o sa tunay na pinagpala, the connect here is, mas binigyang bigat sa mga sumunod niyang sinabi hanggang sa dulo ng ating teksto, na ang sino mang naghahanap ng tanda o kaya sign, sa halip na sumunod sa salita ng Diyos, ay higit na masama o kaya evil. Evil po yung trato. For those who reject the word of God and seeking for a sign, higit na masama. Yun po ang sabi. Ito po ang maganda rin pong komento ni Fred Craddock. I love it. Sabi po niya, for this reason, miracles seldom generate faith. Rather, they spawn curiosity, argument, and an increased appetite for signs. Sabi nga ng, I think, Hebrews, sino bang maniniwala or sino bang aasa sa mga bagay na nakita mo na or na naranasan mo na? I think yung faith din po yung pinag-uusapan doon. Ibig pong sabihin, ibig pong sabihin, yung mga himala, sabi nga po dito, ay hindi naman talaga magdudulot ng pananampalataya. Because it's like more of being comforted by what you are seeking, rather than the very truth na gusto ng sa atin ay matanggap na natin na sinasabi ng Diyos. I think we understand kung ano yung sinasabi dito ni Fred Craddock. Sinabi ni Jesus patungkol dito na walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa tanda ni Propetang Jonas, the sign of Jonah. Alam po natin si Jonah, yung prophet, na kinain ng malaking isda. Balyena ba yun? Balyena. Ayun, pating yun. So, because he is ought to go to Nineveh, pumunta siya ng Tarshish, dinala siya ngayon ng pating doon. Nag-depend siya. Dahil ayaw niyang pumunta sa Nineveh, na kung saan sila po yung pinakakaaway during that time na masahol na kaaway ng Israel. Hindi niya matanggap na pinapapunta siya doon para maipahayag yung mensahe ng pagpapatawad ng Diyos. Gusto niya sanang i-judge sila ng Panginoon. Kasi pag pumunta daw siya doon at pinrophesy niya yung coming judgment, sure ako, Panginoon, magre-repent yan eh. Ayoko sanang mag-repent sila, kaya hindi ako pupunta doon. I-judge niyo sila dahil ito yung ginawa nila sa amin. Hindi niya matanggap yun eh. You're slow to anger, God. Alam ko yan eh. We are more about mercy. Huwag mo silang kahabagan, o Diyos. Pero ang nangyari nga po dito, nanumbalik yung mga taga-Nineveh doon sa mensahe na dinala ni Jonah. Think about it. Yung mensahe na dinala ni Propetang Jonas, yan sa Tagalog, ay nagdulot ng panunumbalik sa mga taga-Nineveh sa Diyos. Sabi po dito ni Jesus, na yung katuruan na yon, ang mismong tanda na kailangan nyo lang na makita. So this is being compared to Jesus like the prophet Jonah na naghahayag na rin ng message of salvation. Naparito na eh. At pangalawa po dito, sinasabi yung reyna ng South. Actually, Sheba, I think, yun po yung familiar ako, the Queen of Sheba, ay nagtungo daw po kay Haring Solomon. This is a pagan or even a Gentile country
na tumungo sa Israel dahil kilala si Solomon who contains such wisdom. Yung karunungan ni Solomon. Nagtungo po doon, sabi nga dito, from the ends of the earth. Just to hear the wisdom of Solomon. At nung nagtungo yung reyna doon, napatunayan niya yung wisdom ni Solomon. Ibig pong sabihin, yung Nineveh and the Queen of Sheba ay na-convert with the message of Jonah and with the wisdom of Solomon. But something greater than Jonah and something greater than Solomon is here. Sabi ni Jesus. At sinasabi po niya na pagdating sa judgment, kasama ng mga taga-Nineveh at ng Queen of South, na i-condemn kayo. Kami nga naniwala kay Jonah, kami nga naniwala sa wisdom ni Solomon, hindi kayo naniniwala sa mas higit pa kay Jonah at kay Solomon? Ito na yung pinaka-sign eh. Si Jesus. Kaya wala na pong higit na sign na ibibigay pa. And if you're seeking for sign, you are really evil. You deny the real sign or the greater sign. That's how critical it is. Kasi lumalabas po, nire-reject mo yung pinaka-revelation ng Panginoon. May bigat po iyon. Binibigyang diin dito sa salaysay na ang higit na palatandaan na pinakakailangan ng sangkatauhan ay si Jesus na siyang daluyan ng napakahalagang pangangaral na nagbibigay buhay. We're talking about the preaching of Jesus, which really brings people to life. The message about his life, death, and resurrection is what we need to see, what we need to understand, what we need to receive, which will truly cause salvation and transformation to each one of us. Kaya ang tanong po natin dito, naniniwala ka ba sa higit na palatandaan ng Ebanghelyo kay Jesus kumpara sa mga kapahayagan ng ordinaryong mga tao? Mas paniniwalaan mo pa ba yung philosopher na yon? Yung psychologist na yon? Who thought they knew everything about men? They knew everything about this world? They knew everything how to live rightly? Compared to the one who has the authority in the life of men, and who knows the heart of men, and who created the heart of men, and who knows the way to fix the heart of men. We really need to receive and submit to the preaching of Jesus. And lastly, pangatlo po, verses 33 to 36, sa huli, sinabi ni Jesus, karugtong po ito masasabi natin Verse 33 to 36, no one, after lighting a lamp, puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see light. Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. Excuse me. Therefore, be careful lest the light in you be darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, and as when a lamp with its rays gives you light. Excuse me. Ito po, mas pinagtibay ni Jesus ang lahat ng ito ng kanyang puntuhin na ang pinaka-problema ay hindi ang palatandaan. Again, nasabi ko po ito kanina. Jesus
made it more, kumbaga, established it more na ang pinaka-problema ay hindi yung sign na hinihingi ninyo. Ang problema, yung inyong paningin, ang problema ay yung ilaw na hindi nyo tinatanggap. Ang ilaw ay may silbi, sabi nga po, kung ito ay nagdudulot ng liwanag sa dilim. Right? Sino po sa inyo pag brown out, itatago nyo lang yun after somewhere at hindi nyo gagamitin yun doon sa gusto nyong puntahan. Ito ay walang silbi kung itatago lamang, gayon din sa mga matang malabo dahil ito ay hindi ito makakatulong para magkaroon ng liwanag ang buong katawan. Kaya nga sabi, your eyes should be healthy, sinasabi po dito. Ang ilaw ni Jesus ay hindi magdudulot ng liwanag sa ating kadiliman kung ito ay ating babaliwalain lamang para sa ibang bagay. Did you understand? Kung babaliwalain nyo lang din yung ilaw na si Jesus, for the darkness in you, walang silbi si Jesus sa iyo. At walang mangyayaring pagbabago sa iyo. Mamumuhay ka sa dilim. Yun po ang sinasabi. Ang ating sarili ay walang buhay kung ang ating mga mata ay hindi natin binibigyang halaga para magkaroon ng liwanag ang ating buhay. Of course, it's not, baka madraw tayo masyado sa picture na sinasabi ni Jesus dito about our eyes. It actually tells us na kung hindi mo aayusin yung sarili mo para ikaw ay tunay na makaunawa, makakita ng liwanag ni Jesus, this will not lead to anything. Because you're not taking care about your heart. Ito po ang masasabi ko dito, no? I thought again of John. In John chapter 1 verse 9. Ito po yung mga metaphor din ni Juan, eh. Sabi niya, the true light, which gives light to everyone, was coming into the world. Kanina yung word, ito naman light naman yung ginamit niya. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. Sa kultura po ng mga Griego, alam niyo po yung mga animation na pag nakaisip yung isang tao, may light bulb dito, di ba? Parang nagkaroon siya ng, actually buhay ang dating nun eh. Ang simbolo po ng liwanag sa Griego ay buhay. So, ito pong ilaw, sabi dito, the true light, the light that you probably knew in Greek philosophy, in mythologies also, the true light, which gives light to everyone, was coming into the world. Naparito na nga rin eh. Naparito siya sa mundo, ang mundo ay nagawa sa pamamagitan niya, pero ang mundo na ginawa niya ay hindi siya kinilala. Actually, they rejected him. He came to his own, and his own people did not receive him. Yung own po dito, masasabi po natin, either Israel, na tinawag niyang mga anak, pero nireject siya mismo ng mga anak niya. Now that is John 1:9, but in John 8:12, bumalik po masasabi ko si Juan sa metaphor ng light, nung mismong sinabi ni Jesus, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sa makatuwid po, ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman at kailangan natin ng ilaw. At sinasabi mismo sa kapahayagan ni Jesus na siya ang totoong ilaw. Ang ilaw na nagbibigay buhay sa ating kadiliman. Ang ating kailangan ay hindi ibang palatandaan
or signs or whatever signs, kundi si Jesus na siyang liwanag sa ating kadiliman. And if I may add other element, of course, in the whole aspect, kadiliman dulot ng Espiritu Santo. I thought of 2 Corinthians 3:17-18 na sinasabi na we are beholding the glory of the Lord, which is yung glory ni Jesus. Kinumpara po yan sa glory ni Moses eh. And tayo with unveiled face, we are seeing the glory of God in the face of Jesus. At sabi dito, we are being transformed as we behold the glory of Jesus. Pero sinabi ni Paul sa dulo, for this comes from the Lord who is the Spirit. So ang nagdudulot din po ng transformasyon na yon para makita natin ang kaluwalhatian ni Jesus ay yung Espiritu Santo. Kaya ang tanong po natin dito, gaano ka nagnanais na magkaroon ng liwanag ang iyong buhay na puno ng kadiliman? Sadly, if you do not know how to answer that, okay naman eh. Wala namang dilim eh. And I don't need that light. Well, yes. Because John himself tells us already, he came to his own, but they rejected him. That is the truth. Nais mo bang mamuhay sa ilaw ni Jesucristo? Whether you are 6 years old, like Marcos, or already long in years, the same question applies. Nais mo bang mamuhay sa ilaw ni Jesucristo? Dahil ang totoo po nito, dadating po tayo sa kaseryosohan ng buhay eh. Dadaan po tayo talaga sa mismong challenges ng buhay. Na kailangan mo mag-decide saan ka magtatrabaho, saan ka mag-aaral, anong career ang gugustuhin mo, saan ka titira, anong klaseng pamilya, gaano karaming anak. All of these decisions, if it is not guided by the light of Jesus, surely you will just move around by your own. That's why we want us to understand how serious life is. And we need the light of Jesus. At hindi lang po nagtatapos yung buhay natin dito sa mundo in everything in our accomplish or whatever we accomplish. We will face the very God who authored everything. Sa atin pong pagtatapos, to summarize, 3 bagay muli sa teksto ang ipinahayag patungkol kay Jesus na higit na palatandaan ng katotohanan ng Diyos. Una, verses 27-28, the sayings of Jesus. Verses 29-32. Second, the preaching of Jesus. And last, verse 33-36, the light of Jesus. May magandang sinabi po si Philip Ryken, patungkol sa kapahayagan ni Jesus. I always go to Philip Ryken when it comes to application because of his commentary. Sabi po niya dito, this is God's glorious promise. When the Spirit opens our eyes to see the full brightness of His salvation, the light of Jesus will illuminate all dark corners of our lives. Kakaroon ng liwanag yung buong pangangatawan natin, even the dark corners, until the dawn breaks on the eternal day, yung pagdating ni Jesus, the dark shadows are chased away and all is light. Sabi nga din sa Revelation, we will no longer need a sun, yung araw, because the Lord is the sun. He is the very source of all. Yeah, every tears will be wiped away, sabi doon. There will
there will be no darkness at all. Panalangin patuloy natin ay maunawaan ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito na walang anumang katibayan ang tunay na makalulugod sa mga tao tungkol sa katotohanan ng Diyos maliban sa sapat na kapahayagan ng Diyos kay Jesus na Mesiyas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, O Diyos, na may akda ng lahat, nahabag kayo sa sanlibutan, at kung kami po ay inyong pababayaan, mamumuhay kami habang buhay sa kadiliman, O Diyos. Pero hindi nyo tunay na ipinagkait si Jesus na inyong bugtong na anak at siyang tunay na ilaw sa madilim na mundong ito, naparito, O Diyos, at tunay na kanyang ipinahayag ang inyong kaluwalhatian at ang kanyang ipinahayag ang inyong liwanag, O Diyos. Panginoon, turuan niyo po kami na tunay na saliksikin si Jesucristo at sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, buhayin kami, O Diyos, and to truly pursue Jesus. Makita po namin yung kanyang kagandahan. Makita po namin kung gaano siya kadakila. Dahil ang aming mga mata ay malabo, O Diyos, para makita ang mga ito. At kinakailangan ng inyong pagkilos, O Diyos. At sa oras na ito po mismo ang aming hinihiling, ang iyong pagkilos, na tunay na buksan ang aming mga mata at o kaya'y puso at makita ang tunay na kagandahan ni Jesus, na hindi na kami maghahangad ng ano pa dahil po sa higit na kagandahang ito, O Diyos. At simula sa araw na ito, tunay na kami po ay mamuhay para sa Kanya at manatili sa Kanya. Salamat, O Diyos, at kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.